Hello, hello mga kalaki! Welcome to my channel, EA Lucky Vlog at iba pa. Kung bago ka sa channel ko, please subscribe, like, share, and comment. And please, pakitapos nyo po yung video para matutunan ninyo. Pwede nyo itong gawin sa business at pampamilya. At ang maganda rito, may matututunan din kayo. Salamat! Para sa mga Bopis lover dyan ng mga Bopis, panoorin po ninyo ito hanggang dulo para makita ninyo kung ano ba ang kakaiba na ginawa ko sa Bopis na ito. Okay, so start na tayo mga kalaki. Ito, ginisa ko lang yung sibuyas, bawang, kamatis. So dapat dito yung sahog mo na yan, yung sibuyas, bawang, kamatis dapat marami. Huwag mong tipirin kasi nagbibigay yan ng masarap na lasa. Yan, pisahin lang. Pisain yung kamatis para hindi ka na maglagay ng tomato sauce. That time na nagluto ako, napakamura ng kamatis. Kaya yan. Ayan, super gisa na siya. So ngayon, eto ngayon yung kakaiba sa Bopis ko. Baka ikaw, hindi mo pa itong naluluto. So ito ngayon, balum-balunan. Yan. So yan ngayon, nakita mo, sinama ko ngayon sa kamatis na ginisa, yung sibuyas at bawang, yung balum-balunan. So laga na to, mga kalaki. So nilaga ko na siya. Kaya malambot na siya. Yon, gigisa lang natin siya para magkalasa siya o lumabas yung lasa niya. Diyan kasama ng mga kamatis, bawang at sibuyas. Ayan mga kalaki, hayaan lang natin siya na maggisa siya para lumabas yung kanyang katas, yung sarili niyang lasa, yung sarili niyang katas. Yan, halu-haluin lang. Sige lang. Yan. Ayan na, kung nakikita ninyo, kumukulo na siya. So, nagkakaroon na siya, lumalabas na yung kanyang katas. So, dito, ilagay naman natin itong carrot. Ayan. So, ang carrot, pampaganda ng kulay. Siyempre, pandagdag na rin. Ang dami nang niluto ko, no? Kasi, magkakaroon kami ng, celebration ng, araw ng linggo, so birthday ng aming tatay-tatayan. Ayan. So syempre, 'di ba? Share. So yan yung share ko, yung Bopis. Kaya madami. Tapos ngayon, naisip ko na bakit ibang Bopis naman ang gawin ko. Ayoko na nung baga. So ito, naisip ko yung balum-balunan at saka atay ng manok. 'Di ba? Balum-balunan ng manok 'yan at atay ng manok. So yan, ganoon. Palambutin din. And then eto naman ngayon yung labanos. Yung labanos, ginadgad ko yan and then chinap ng maliliit para maganda. Maganda siya tingnan and then pag kinakain, hindi masyadong nakikita malalaki bilog-bilog. So, ayan. So, yon, isama rin natin siya sa gisa. So, lalabas din yan ng katas niya, yung water nila. Ay naku mga kalaki, talaga, kung magagawa mo ito, subukan mo, masasabi mo talaga masarap. At sasabihin ko sa inyo yung isa pa sa sekreto ko bakit masarap ang Bopis. So, masarap siya at talagang magugustuhan. Pwede talaga siyang pang negosyo.
ayan na mga kalaki. So, nilagyan ko na siya ng sabaw. Yan yung sabaw na pinagkuluan ng atay. Ayan, di ba? O, talagang lalabas talaga yan ng masarap kasi pinagkuluan talaga siya ng atay. Ayan, so hayaan lang natin siyang kumulo para maluto din yung carrot at saka yung labanos. So, ayan, sige, antayin lang natin and then maya-maya magtitimpla na tayo. Yung ingredients niya, so ilagay ko dun sa may description mga kalaki para meron kayong titingnan para mag-guide kayo at alam nyo rin kung ano yung mga bibili ninyong mga ingredients. So, ayan na, nag-add na ako ng mga seasoning. So, paminta, ground pepper. So, dapat mas marami. Tapos, asin. And then, naglagay na rin ako ng Knorr cubes. Yun. Hindi na natin pinakita yung ano niya. Dahil, pero binanggit ko naman Knorr. Ayan. So, haluin natin. And then, maya-maya, so mag-a-add tayo ng panibago na ano. So, meron na siyang ano, nilagyan ko na yan ng laurel, dahon ng laurel, so para mawala yung lansa kasi alam niyo naman yung balong-balunan medyo may amoy yan, saka para hindi siya makakuha ng lansa. So ayan, naglagay ako ng sili and then ayan din yung suka. So, yung bopis kasi, isa sa sekreto niyan, yung suka. Kailangan na maraming suka kasi para medyo maasim. Maasim ang dating. So, yan talaga yung lasa ng bopis. Medyo may asim at saka merong linamnam. So, naglagay ako ng buo na suka. And then, maya-maya, maglalagay din ako yung mga sorry. Ayan, naglagay ako ng sili, mga 6 pieces ata yun na buo. So ngayon, mamaya, makikita nyo, maglalagay din ako ng hindi ko ata nakuhanan. Yung sili naman na ginayat. Ayan, at siling pula. So hindi ko ata napakita yung siling haba na ginayat. So kaya sinasabi ko na lang sa inyo, ayan, di ba? So hindi kasi kailangan masyadong maanghang kasi hindi naman kasi lahat ng tao gusto yung maanghang. Ako lang talaga, kumakain ako ng sili. Pero syempre kailangan general, yun para sa lahat yung luto natin. So nakikita nyo mga kalaki, gumaganda na yung kulay niya, di ba? Tapos ngayon medyo kumukulo-kulo na siya. And then talaga naman makikita mo na talaga yung sarap, di ba? Ayan. So sige lang, antayin lang natin hanggang sa makumpleto na. Pero yung yung paglalagay ko ng suka nilagay ko yung suka pero hindi ko siya kagad hinalo. Huwag nyo nga haluin kasi mahihilawan suka. Pag nahilawan suka at nandun na talaga yung asim, ay hindi mo na talaga yung makokontrol pa. Hindi mo na siya talaga matitimplahan pa kasi puro asim na lang. So, kaya kailangan pakuluin mabuti. Sa mga hindi nakakaalam. Okay po? So, ayan, nag-add uli ako ngayon ng another suka kasi tinikman ko siya. Kulang sa asim. Actually, yung 350 ml na suka na ilagay ko lahat yon. Tapos, naglagay uli ako ng paminta. Ayan. So, nakita nyo, mamula-mula, hindi ko na rin na ilagay. Naglagay ako ng anato o yung pampakulay. Ayan, o yung atsuete. Tapos naglagay na rin ako ng asin
para sa medyo naglalaban yung asim ng suka at yung alat ng asin. Ayan. So, nakikita nyo na pasarap na ng pasarap. Eto na ngayon ang last natin. So, hinuli ko talaga yung atay. So, yan yung atay ng manok. So, isinama ko na siya kasi paluto na siya. Anyway, luto na rin naman yung atay eh. Kaya ko lang siya hinuli. Habang pinapakuluan na yan, tinitimplahan na rin. Kaya may timpla na yan. Kaya ko siya hinuli para hindi siya madurog pagka hinalo. Kasi pag sobrang halo, alam niyo naman yung atay na dudurog. So, ayan lang. Konting halo lang. And then, medyo papaalisin lang natin yung katas, yung sabaw. Kasi kailangan medyo, konti lang yung sabaw. Ayan mga kalaki, so nakikita nyo, yan na yung pang pinale, yung panghuli na nilagay ko na nagbibigay rin ng kakaibang taste dyan sa bopis. Ano po yan? So hindi ko na napakita kanina na bago ko maggisa, pinirito ko yung chinap ko na white onion. Diba alam naman natin yung white onion medyo malasa lalo na pagka pinirito. So inilagay ko siya, mamaya haluin ko na rin siya. So yung taste niya, mga 5 pirasong sibuyas siya na puti. Ayan na mga kalaki, tapos na. So, nakita nyo halos wala na siyang sabaw kasi nakuha na nung mga balon-balunan at saka nung atay. And then it tastes na napakasarap talaga, 'di ba? So, yan yung share namin kay Tatay at saka ito pa yung isa, yung sugpo. Pinost ko na rin ito, nauna kong pinost to sa FB, yung sugpo na yan. So, yun lang, ang sarap talaga nito. So, mga kalaki, sa mga bago rito, please subscribe, like and share and comment. Salamat!